Hello! Happy New Year, everybody! Or should I say, Happy Fiesta, Mama Mary, the Mother of God. Sumakto lang talaga na nagbabago tayo ng year. Pero ang totoong sineselebrate natin ngayon ay ang pagiging Mama ni Mama Mary. Ang pagiging ina niya kay Jesus. Si Jesus na as tao. Diba dalawa ang nature ni Jesus, isang human at isang divine, isang tao at isang Diyos. So si Mama Mary ay ang ina ni Kristo bilang tao, pero si Kristo din ay Diyos, kaya si Mama Mary ay ina ng Diyos. So January 1, ito ang ating sineselebrate at sumakto naman siya sa pagbabago ng ating calendar, kaya nagkakataon na New Year, kaya Happy New Year sa lahat. Welcome 2026. At yun na nga, every tao, lahat around the world ay nagse-celebrate ng New Year sa gumagamit ng calendar, ng Gregorian calendar. Sa January 1 ay nagse-celebrate ng New Year. Yung Chinese, hindi sila ngayon nagse-celebrate kasi iba naman yung calendar nila, iba yung New Year nila. So yon ang ating, bakit ba ako nag-video? Gusto ko lang i-share sa inyo ang aking last word for this 2025. At syempre, ang daming nangyari na ngayong 2025 sa buhay ko. Ito, sa buhay ko lang to na nakayanan naman natin dahil sa awa ng Diyos. Kung wala siguro si Lord, kung hindi ako kumakapit kay Lord, baka wala na ako. Wala na. Aning-aning na. At ito, survivor. At ito ngayon ako, masaya at kontento. Yun nga, New Year, naalala ko habang nag-iisa ako ngayon, na dati every New Year ang ingay-ingay ng bahay ko, punong-puno ng tao, ang ingay-ingay, nagtutugtugan, nagiinuman, daming bisita, daming pagkain. Kasi noon, syempre hindi ko pa alam kung ano ba talaga ang nangyayari. Lutang. Salamat sa Diyos dahil nabuksan na yung isip at puso ko, nakilala ko na siya na ganitong celebration ay ito pala yung dapat nating gawin. Simple, at ang pinaka-focus natin ay si Lord. Magdasal, thank you Lord, at nakapagsimba na ako for obligation. Kasi obligation nating mga Catholic na magsimba. So nakapagsimba na ako kanina for anticipated mass ng January 1. So yun talaga yung obligation natin. Yung naalala ko nga noon, ang daming panahon pala noon na hindi ako nagsisimba ng mga obligation like January 1. Kasi nga, New Year evening ay super busy dito sa bahay, ang ingay-ingay, minsan lasing na ako, puno ng tao, so wala akong time para magsimba. At kinabukasan naman, puyat, di ba? So hindi ko yun alam, hindi ko kasi alam ang ganong dapat obligation. Kasi syempre hindi ko pa nakikilala si Lord, hindi ko pa siya naiintindihan. So, ayun, totoo talaga na kapag nakilala mo na si Lord, payapa ang buhay, tahimik, may peace of mind ka. Yung hindi mo na hinahangad yung napakaingay. Alam mo, ayoko talaga ng maingay na. Parang ako lola. Gusto ko nga mag-grocery. Mamaya, mag-grocery na lang ako after ng 12 o'clock. After ng fireworks, mag-grocery na lang ako bago ko matulog. Kasi gusto ko umpisahan buong year ng 2026 na mag-grocery, magdadasal, magsisimba. Gusto ko ma-perfect ang daily mass, ang mga novena ng mga santo, kay Mama Mary, kay Lord Jesus, at yung Sunday Mass at mga obligation. Kasi na-perfect ko yung Sunday Mass ng 2025. Actually, lagi ko naman siya na-perfect nung nakilala ko na si Lord. Mula nung nakilala ko na si Lord, ay na-perfect ko naman yung Sunday Mass. Ngayon, goal ko, sana ma-perfect ko yung mga daily Mass at yung mga rosary everyday. Lalong kakapit tayo ngayon kay Lord kasi siya na lang talaga yung ating pag-asa. Dahil napatunayan ko na kung hindi ako kumapit sa Kanya, baka wala na ako. Yung mga panalangin ko, pinag-pray ko ay natupad dahil sa panalangin ko, sa awa ni Lord sa akin. At dahil sa talagang pangungulit ko sa Kanya. Kaya ganun pa rin ang gagawin ko, mangungulit pa rin ako kay Lord sa aking mga panalangin. Kaya asalubungin ko ang 2026 ng tahimik, magdadasal, at papaka-lola. Ang dami nagtatanong sa akin kanina, bakit wala ka sa party? Bakit wala ka? Actually, ngayong December, as in, ang dami kong invitation at mga activity, mga celebration ng mga kasayahan, yung mga party, Christmas party. Pero, as in, wala talaga ako inatinan. Sorry naman, hindi ko lang talaga feel na mag-enjoy ng gano'n. Parang, ewan ko, napaka-KJ ko na. Although, yung iba naman ay part naman siya ng simbahan, yung mga party. Hindi ko lang talaga siya feel na makipagsayahan. Mas gusto ko pa yung
yung, okay, mag-prayer tayo, bumisita tayo sa mga simbahan, yung mga ganun, yung mag-training tayo, mag-formation tayo, yung may matututunan ako, yun ang parang gusto ko. Sabihin nyo ng KJ ako, or ang OA ko. Ewan ko, parang yun lang talaga yung, oo, siguro OA na ako na kung OA. Pero, siguro kasi, lipas na ako sa lahat ng mga kasayahan, mga party-party. Kasi, every time na nagdo-nobena kasi ako, lalo dun sa Sacred Heart, every Friday, ang nobena kasi dun yung litanya, yung parang, yung iniibig kita ng higit sa mga kasayahan, iniibig kita, Panginoon, ng higit sa anumang ingay ng mundo, higit sa mga kasayahan, higit sa anumang karangyaan. Mas pipiliin ko si Lord. So, ayun, parang, mas gusto ko talagang manahimik. Yun. Hindi ko rin maintindihan eh. Ayoko nang maingay. Gusto ko mas, iba na nga ugali ko eh. Nag-introvert na ako, parang, ayoko nang makipag-chismisan. Basta gusto ko lang yung magsimba, magdasal. Kung may tutulungan, tulungan. Kung may tuturuan, nasa katikista, turuan. Susuwi sa bahay. Tapos, alam mo, yung parang may pumapasok sa isip, sa puso ko, sana yumaman ako. At pag dumating ang time na yun, kung may pera ako, gusto kong, kasi natouch ako doon sa pinuntahan naming charity, doon sa, nakita ko sa outreach. Sabi ko, pwede pala yun, no? Pwede pala mag-donate ng mga ganito, kung may pera, i-donate na lang. Parang gusto kong gano'n, parang gusto kong mag-donate ako ng mga something, kung mayroon akong mga pera, mga something, doon ko na lang siya i-donate. Doon na lang ako, maghanap na lang ako na mas nangangailangan. So yun, so si Lord na bahala. Si Lord naman nakakakilala ko ano yung nararamdaman ko. Wala na ako interest sa, ang kay Jay ko na talaga. Siguro, ewan ko lang, kung ba't ganito ako. Pero pag meron naman akong time na, occasionally, talagang pinagbibigyan ko, nagiging masaya naman ako. Kailangan kong punta, kailangan kong gawin. Occasionally, may mga moods din ako na, okay, sige, kailangan kong sumama, kailangan kong mag-enjoy. Pero, alam mo yun, parang selected lang yung gusto ko. Selected lang yung gusto ko samahan. Ganon. So, kung saan ako komportable. Pag hindi ko kasi feel, hindi ako komportable, hindi ko pinipilit yung sarili ko. Ganon. So, yun ang magiging New Year's resolution ko. More faith, more kapit kay Lord, more prayers. At kung saan ako komportable, kung saan ako tanggap, doon ako. Kung hindi ako tanggap, ayaw ko rin. Ayaw ko ipagsiksikan yung sarili ko kung ayaw sa akin. Ganon. Tapos, ano pa ba? Siguro mali ba yun? Mali siguro yun, yung kung hindi ako ayaw sa akin. Tama naman yun, di ba? Kung ayaw sa akin, iwas na lang tayo. Pero kailangan natin lapitan yung mga hindi natin gusto. Di ba? Pwede ako lumapit sa mga ayaw sa akin. Pero kung ayaw nyo sa akin, alis ako. Pero lalapitan ko kayo. Pero kung ayaw nyo, okay. So, ganun kasi yun, di ba? Si Lord sumama sa mga makasalanan. Nakisali siya, naka-enjoy siya sa mga makasalanan. Tapos, meron ding ayaw sa kanya, iniwasan niya. So, ganun lang din naman yun. Lalapit tayo sa mga makasalanan, sa mga taong ayaw sa atin, lalapitan pa rin natin. Kakausapin, pakikisamahan, para matouch natin sila. Pero kung ayaw nila sa atin, wag natin pilitin. Di ba? So, ganun pa rin. So, yun lang. Hindi ko alam kung may mapilit sabi ko. Basta, Happy New Year sa lahat. And blessed, Happy Fiesta sa ating mahal na ina na si Mama Mary. Magsimba po kayo ha, January 1. Bye-bye. God bless everyone.